na-develop ngayon sa market at sa consciousness ng mamamayan, talagang dito ngayon tinatawag na demonize, ginawang demonyo, ginawang kasalanan, hindi mabuting pagkain kapag may fats, hindi mabuting pagkain ang kolesterol. Kaya ngayon, hanggang ngayon, tinatanong ng mga kahit sa hanay ng ating low-carb practitioners na baguhan, kapag kumakain ako halimbawa ng ganito, puro taba ng baboy, chicharon, lechon, crispy pata, hindi ba mataas ang kolesterol niyan? Sabi nila. Dahil sa nalikhang pananakot ng mga doktor, ng industriya ng food manufacturing doon sa ganyang mga propaganda nila, lalo na doon sa label na yon, na wala namang kinalaman ang kolesterol doon sa hypertension, sa obesity, sa type 2 diabetes, no? Ano ang itinatago nila doon, mga kalokab? Ang sanhi ng lahat ng mga ganyang sakit ng metabolic syndrome is carbohydrates. Carbohydrates at carbohydrates. Iyon ang sanhi ng lahat ng klase ng metabolic syndrome na nararanasan ng populasyon hindi lang ng Pilipinas kundi ng buong mundo. Okay. So alam na natin kung saan galing ang mga karamdaman natin. Saan galing ang diabetes? Alam natin na galing ito sa sugar. Kapag binobomba natin ang ating katawan ng maraming pagkain ng sugar, ay lalong lumulubha yung ating karamdaman sa diabetes. Pre-diabetes dati, ngayon diabetic na, no? So nag-worsen, no? Ang sugar, mga ka-low-carb, isa sa pinakamalaking source ng sugar na nakakain natin ay kanin. Kanin. Ang isang cup ng kanin, isang tasa ng kanin ay equivalent yan ng more or less 10 kutsarita ng sugar. Kapag kinain natin yan na process sa ating system, nako-convert into glucose. Ang glucose is sugar. Yun yung equivalent ng sugar. So, na-invento pa ng mga restaurant, ng mga negosyante, ang only rice. Aba, edi, pag kumain tayo, hindi na lamang 1 cup. Medyo 2 cup, 3 cup. O kung 3 cups of rice ang ating kinakain, edi 30 kutsarita na ng asukal yon. Hindi ba? Ilang beses tayong kumain sa maghapon. Times 3 mo yon sa minimum. Minsan na, times 6. Di napakarami na, binomba mo na ang ating katawan ng sugar. Hindi lamang yon, mga ka-low-carb. Mahilig tayong uminom, ng mga soda, ng mga soft drinks. Ang mga soft drinks nito, mainly sugar din ang laman yan at process ng mga sugar yan. Nakakaubos tayo ng 1 litro ng soft drinks sa maghapon. Hindi tayo masiyahan doon. Meron pang juice. Ang juice naman, fruit juice kung tawagin nila. Excuse me, mga ka-low-carb. Ang mga prutas na matatamis ay sugar din yon. Fructose naman, nako-convert yon sa ating katawan into fructose. At magmimerienda tayo ng cake, ng tinapay, ng sandwich, ng french fries, ng ice cream. Di sa maghapon na yon, napakarami na ng sugar ang ikinarga mo sa iyong katawan at mag-aalala ka ngayon, bakit mataas ang aking blood sugar? Hindi ba? Okay. So, yun po ang number 1 na kailangan maunawaan natin, na kung hindi kayang pagalingin mag-isa ng ating katawan ang ating mga sakit. Kung ganoon ang ating ginagawa. So, para matulungan natin ang ating sarili na mapagaling ang ating mga karamdaman, alisin natin yung source ng sakit. Sapagkat sabi ko nga kanina, mga ka-low-carb, tuwang-tuwa
ang mga drug industry na patuloy na nagkakasakit, patuloy na nagiging overweight, patuloy na nagiging obese ang populasyon para manatili na meron silang kliyente. Kapag ang mamamayan ay natuto na alisin na yung ganitong produkto ng mga big food manufacturer at mga big pharma, ay mawawalan sila ng mga kliyente. Kung ang lahat ng mga pasyente natin, I think dito sa Pilipinas is more than 4 million ang affected ng diabetes. Kung yung 4 million na yon ay matuto doon sa low carb living, mawawalan ng pasyente ang kidney center, ang mga ospital. Mawawalan sila around 60% na kliyente sa ospital. Babagsak ang kanilang negosyo. So, hindi nila itinuturo yun. Kaya tinasabi ko na the best kept secret. Ngayon, sa ating mga low carb practitioners, kailangan nating ma-empower ang ating sarili sapagkat hindi ituturo kailanman ng mga doktor ang ganitong paraan ng ating pamumuhay, ang low carb living na ito. No? Ito ay hindi uso. Katulad ng binabanggit ko kahapon, hindi ito isang trend. Hindi ang low carb living or keto living ay hindi isang fad lamang. Kundi ito ang original na paraan ng pagkain ng humans sa buong history ng lipunan sa daigdig. Nabanggit ko kahapon, ang lipunan ng mga primitive communal society. Ang tawag ng ibang anthropologists nga dito, sabi ko nga, is a gathering and hunting society. Noong mga period na yon, ay puro karne ang kinakain nila, batay dun sa kanilang ma-hunting. No? Dahil wala pa namang agriculture noong period na yon, wala pang farming, so hindi sila nagtatanim, kundi gathering and hunting lamang ng mga hayop ang kanilang kain. Walang obese, walang diabetes, walang hypertension sa mga tao na yon, sa mga period na yan. At yun yung original historical background ng low carb, ng keto. Dahil dito yung tinatawag natin na may dagdag ko mga ka-low carb. Ang principle na ipinapalaganap ng father of medicine na si Hippocrates. Ang sabi niya, let thy food be thy medicine and thy medicine be thy food. So kung nutrient dense, kung tayo ay nandito na sa low carb living, ang ating pangunahing pagkain ay hindi carbohydrates. Inaalis natin or at least significantly nililesen natin ang carbohydrates. Ang primary na pagkain natin is protein and healthy fats. Pagka sinabing protein, lahat ng klase ng meat ay kailangan natin, yun ang primary na pagkain natin. Red meat, pork, chicken, white meat, at lahat ng klase ng meat, yun ay ating main source ng mga protina na kailangan ng ating katawan. Mga vitamina, mga minerals, at ganoon din, kasama dyan ang pagkain ng isda at lahat ng klase ng seafoods. At ganoon din ang itlog, itlog. Huwag kayong matakot na kumain ng 5 o hanggang 6 na itlog o higit pa araw-araw dahil yun ay pinakamura at accessible na source ng proteina, na proteina at fats. Okay, di yun. Wag ipinalaganap kasi nila na ang matataba ay wag kumain, ang red meat ay wag kainin, nagkukos ng nagde-develop ng cancer, etc. So lahat ng yan ng mga pananakot nila ng medical sector at ng big pharma ay umiral yan for I think for almost a century na, almost a century sa bagay. Sabihin natin sa minimum at least kalahating siglo ay pinalaganap nila yan, yung ganyung pananakot at pag-demonize sa red meat, pag-demonize sa salt, pag-demonize sa taba at sa langis. Pero ganito, mag-ingat kayo mga ka-low carb. Huwag kayong gagamit basta-basta kung kayo ay naglo-low carb na,
Huwag kayong gagamit basta-basta ng mga oil sa inyong pagluluto. Huwag kayong gumamit ng tinatawag na vegetable oil. Lahat ng klase ng vegetable oil, iwasan po natin dahil ito ay inimbento, highly processed ito ng mga food manufacturer at hindi ito fit sa bilang consumption ng humans. Ang mga oil na yan ay nababagay lamang to lubricate a machine. Para sa makina yan. Ano ang dapat natin gamitin ng mga oil na healthy? Coconut oil, number 1. Coconut oil ang ating gamitin sa paggisa, sa pagprito, sa pagluluto. Ganon din, at mura lang na nabibili ang taba ng baboy. Noong araw kasi pinamimigay lamang ang taba ng baboy o kaya taba ng baka. Ngayon, makakabili ka ng taba ng baboy, siguro mga 200, depende sa location mo. No? Ang baka, taba ng baka, dito sa amin sa Marikina, 200 pesos per kilo. Pero nasubukan ko sa Tagaytay, 100 pesos lamang per kilo. Ang taba ng baboy, pag niluto mo, yun ang nagiging tinatawag na lard. Lard. Kung natatandaan nyo, nung araw ang mantika natin, 50s, 60s, ang mantika natin, yung solid bar. Ang tawag doon, lard. Yun yung lard na mantika. In fact, may brand pa na lard noon na mantika. Naalala ko yun So, yun ang pinaka-healthy na oil na panluluto. Ang pangalawa naman, yung mantika, yung na-extract na mantika mula sa taba ng baka, ang tawag natin doon, tallow. Yun ang isa sa mga healthy na mga oil na gagamitin natin sa pagluluto. In fact, itong aking ginawang nilaga ngayon na pata ng baboy, nung maluto na siya, nilagyan ko siya ng isang punong-punong kutsara ng tallow. At habang mainit pa siya, na-enhance ang kanyang flavor, ang kanyang lasa at yung sarap niya ay malalasahan mo. Okay, so yun ang pinaka mga healthy na mga langis or oil na panluto. Mag-iingat kayo na huwag gumamit ng mga vegetable oil. Alisin nyo ang mga vegetable oil na yan dahil isa yan sa mga vegetable oil ang nagkukos ng inflammations ng ating katawan. Kapag patuloy tayong gumagamit ng magsalita ko ng isang brand, canola oil, halimbawa, mga katulad ng mga brand, mga vegetable oil yan, lalong lumalala ang inflammations natin sa ating diabetes, sa ating hypertension, sa ating kidney, sa ating fatty liver, sa ating lahat ng ating metabolic syndrome. Napapalala yung inflammations. Tumatagal ang healing. Ang ating pagdurusa ng ating katawan ay tumatagal. So nabanggit ko na ito yung tinatawag na nutrient dense kung tawagin. Ang gulay naman dito sa low carb living, mga ka-low carb, lalo na sa mga baguhan, ay pwede rin tayong kumain. Pero iwasan natin hanggat may pagkakataon ang pagkain ng root crops. Ang root crops katulad ng patatas, ng kamoteng baging, kamoteng kahoy. Habang nasa process tayo ng healing, iwasan din kahit na carrots. Yan ang mga root crops, no? At ganon din, iwasan ang mga soya-based na mga pagkain dahil lahat ito ay nagkukos ng inflammations, kasama mga low carb. So ano ang mga vegetable ang maaari nating kainin lamang? So marami dyan at mura pa ang mga green leafy vegetable kung tawagin. Pechay, ito pechay bagyo, kangkong, kamote, talbos ng malunggay, spinach, alokbati, marami, mga mura at masustansya. Diyan natin nakukuha yung ilang percent ng carbohydrates.
na kailangan natin, at syempre liban sa fiber na kailangan ng ating katawan to some extent, no? So kung nutrient dense na ang ating pagkain, habang naalis na natin yung carbs and sugar based na pagkain, yun yung tinatawag na nag-shift ngayon, natutulungan natin ang ating katawan para ma-manage yung tinatawag na insulin resistance. Napokontrol o napapababa natin yung insulin resistance, yung hypertension, yung blood sugar, yung blood pressure na nare-regulate natin, na maintain natin yun at hanggang sa mapababa natin ito, at eventually nakakatulong din ito dun sa ating pagbaba ng timbang, no? Ang overweight kasi ay isang anyo ito ng metabolic syndrome, no? Kailangan batay sa iyong height ay tugma yung timbang mo. Hindi po pwedeng underweight naman dahil magiging malnourished ka, pero hindi rin po pwedeng overweight ka or to some extent ay maging obese ka dahil malaki ang suliranin at mga sakit na dadapo sa katawan mo kapag humantong ang ating katawan sa ganyang kategorya. Okay. Kung gano'n, yun ang tulong na magagawa natin sa ating sarili. Okay. Ano ang magiging kahihinatnan natin, mga ka-low-carb? Tatagal. Ito tinatawag ko na ang low-carb living is anti-aging. So, nagagamot ang ating sarili, ang ating mga sakit, at napapahaba ang ating buhay. Ayaw nating mabuhay ng matagal, pero nakahiga sa kama. Bedridden. Ano? 60 years old, 70 years old, 80 years old, buhay nga tayo, pero parusa namang malaki dahil ang nagpapaihi sa atin, yung pamilya natin, ang nagdadala sa atin sa CR, ang pamilya natin, magpapaligo sa atin, pamilya natin, magbibihis sa atin, pamilya natin. Napakalaking parusa ito. Nabubuhay kang parang patay. Ito yung ayaw natin mangyari sa ating katawan, sa ating sarili, sa ating pamilya, no? So, kaya nating i-prevent ito, mga ka-low carb at mga taga-subaybay, no? At yun, ang pinaka-cause niyan ay iwasan, iwanan, at i-abandona ang mga sanhi ng mga sakit na yan ng tinatawag nating metabolic syndrome.